Mahal kita sa Panginoon. Ay, ito ay naman dyan. Ay, ito ay. Ay, konta. Mahal kita sa Panginoon. Okay, someone on your right, sa inyo pong kaliwa, kanan, harap, likod. Sige po. Mahal kita sa Panginoon. Purihin po ang Diyos. Ngayon po umaga, ay hingin ko po ang iyong tulong. Bukod po sa panalangin, kung may naisip kayong pamagat sa ating pong mensahe ngayong umaga, atin po ipagpatuloy ang sinimulan pong kabanata sa unang Samuel ni Pastor Edgar. Naalala niyo po, 1 Samuel. And his message, or God's message, was about hope. Ang patungkol po sa pag-asa. Ang naisip ko pong pamagat is breakthrough. Sa mga panahon po ito, itong isang salita po na nagre-rema po sa aking pandinig, sa aking puso. Breakthrough. Sa wikang Tagalog po, maaaring itong sabihin natin, iyong nalagpasan, iyong napagtagumpayan. So, breakthrough of God's will and God's word. Ang pagkakatuparan ng kalooban ng Diyos at ng Kanyang pong salita. At nakapaloob din po sa mensahe ng Panginoon ngayon ay about the favor of God. Isa pa rin pong salita na nais natin o kinocovet natin sa iglesia, sa ating sambahayan, at sa bawat isa sa bayan ng Diyos. It's the favor of God, ang pabor ng Panginoon. So kung may naisip pa po kayo ibang mga pamagatan po, ipagbigay alam niyo lamang po sa amin as you hear the message of God. So tayo po muling manalangin. Let us pray in the Spirit. Let the Lord touch us in spirit, soul, and body. Holy Father God, we bless you. Possess us this morning. Kami po ay iyong angkinin. Kami po, O Diyos, ay iyong lumuban. Subdue us, O God, and may your Holy Spirit overcome us. We pray for a breakthrough, Lord Jesus, in our spirit, soul, and mind. In the name of Jesus, we pray for a breakthrough, Lord, kung ano man pong aming pasanin ngayong umaga. Ano mang kapagalan, O Diyos. Any prayer request for healing, for favor, Lord. We pray for a breakthrough in our spirit. Let there be faith, hope, because, Lord, your faithfulness is so great. Dakila po yung katapatan, dakila yung pagmamahal. Kaya ito pong aming maranasan, madama ngayong umaga. Itago mo po ang iyong lingkod, Panginoon, at ikaw ang iyong tinig lamang at ang iyong banal na salita, ang tanging pong manaig sa aming isipan at pandinig. Salamat po, Ama, at iyong pong ganapin ang iyong pong magandang kalooban sa aming mga buhay. Sa iyong pong kaluwalhatian, kaharian, sa pangalan ni Jesus. Amen. 1 Samuel chapter 1. Ito po ang aklat ng unang Samuel ay naisulat po, na-arrange po after the book of Judges and the book of Ruth. Ito po panahon na ang bansang Israel ay wala pa pong hari. Sila po ay pinamahalaan over 100 years ng mga hukom. Judges, isa sa pinakasikat po diyan ay si Samson. And the judges o ang mga hukom na ito ay they hear directly from God. And God rose them up sa panahon po na matindi po ang krisis at pangangailangan sa kanyang bayan. So the judges of God were strong in spirit and in body. At bilang pong tinatawag ng mga hukom, they judge any problem among the people of Israel. And then one day, naisulat na po ang aklat ng Samuel. Ano po nakikita natin sa bayan ng Israel ng panahon ito? If you look at the book of Judges,
Maraming talata doon ang ilang beses na inuulit. And everyone did according to his own will. Kung anong kanilang sarili pagpapasya, ayun ang ginawa ng karamihan. But then this book arose sa ganitong kalagayan ng bansang Israel. They were up and down in their spiritual life. They were up and down in their worship and dedication to God. Nandoon na when God raised up a prophet or a judge, nandun po sila sa mataas na kalagayan na antas ng kanilang pananampalataya at pagsunod sa Diyos. At bababa na naman po ang kanilang commitment. At nandun na naman ang pagtalikod, panalamig at pagsamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan. So it was a cycle. It was an up and down in the spiritual aspect of Israel. And then, may isang lalaki, Ismael. Alam na po natin ang kwento at buhay ni Samuel. Sa tingin niyo po, anong isang bagay na kailangan ng bansa sa panahon yun? God led Israel directly through the judges. At nung panahon na naman, dahil mga panahon po ito, ang Israel po, sila'y pinubuo ng 12 tribo from the 12 sons of Jacob. At nung sila po ay kalalabas lamang ng Ehipto, yung mga Pilisteo po, they have migrated po, pumunta din sila, the same region, doon sa tinatawag na Palestine or the Promised Land. At the same time that the Israelites escaped from Egypt. Kaya hanggang ngayon po meron pong hidwaan ng pag-angkin doon sa Palestine, sa bansa mo ito, sa bayan ito, sa lupain ito. So there were enemies around them. Israel was fighting for survival. There were enemies from without, mula sa labas, and then from within. Ano pong isang bagay na hinabilin sa kanila ng Diyos? Huwag kayong makipamato, huwag kayong makisamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bayan sa inyong paligid. Pagkat yan ang isang dahilan kung bakit sila pinaalis ng Diyos sa lumang pangako. Because of their idol worship. Isang bagay na hinabilin ng Panginoon. And then, dun sa Mediterranean coast, kung titingnan niyo po yung mapa ng Israel, banda po doon sa Mediterranean, yung mga malapit po sa karagatan. Yung po mga Pilisteo ay unti-unti, mula doon sa may baybayin, unti-unti, napupunta po sila, papunta na sa may mga kabundukan, sa mga kabundukan ng Israel. At ang mga Pilisteo nito, they had superior weapons. They had chariots. Their warriors, one of the best during their time. Bagamat sila higit nakakaunti sa mga Israelita, mas marami pong mga Israelita. But when it comes dun sa kanilang mga sandata, mas advanced po ang mga Pilisteo. And they were better organized as an army. Ang Israel po, they had no central administration, no regular army. Mga tribo lamang po sila. They were not yet a whole or one nation. They were a loose confederation of 12 tribes. Kumisan na, kung inyo pong babalikan ang kasaysayan nila, sila mismo mga tribo yung nakikipagdigma sa bawat isa. Minsan nga muntik na magkausa ng isang lahi. Sila mismo yung nag-aaway-away. This was a crisis of leadership. A crisis testing the very existence of Israel. Alam ba yun ang Panginoon? Opo. Alam niya. Alam niya. Ang
Israel sa Panginoon ay tila isang bata na kanyang iniluwag, kanyang hinububog. Ito'y kanyang hinulma ayon sa Jeremias. God to them was a pattern. Siya ang manlilino. God to Israel was like a mother eagle na nais na lumugan ang kanyang mga anak. So while Israel was fighting for survival, and while such a crisis ay nangangailangan ng tagapamuno, paano mo nag-umpisa ang Book of Samuel? Nakikita niyo po ang larawan. Sa gitna mo ng mga krisis na ito at pangangailangan sila'y magkaisa, magkaroon ng tagapamuno ng Diyos. How did the Book of Samuel open up? Sa isang istorya ng isang pamilya. 1 Samuel chapter 1. Ang libro pong ito ay inumpisahan hindi sa pakikipagbaka, hindi rin patungkol sa buhay ng isang leader, but with a private family problem. Ano pa ang problema ng pamilyang ito? Si Elkanah, ang ama, ay may dalawa pong kabiyak. Noong panahon nilang yun ay hindi pa yung pinagbabawal marahil. At nagkaroon na ako ng sigalot sa dalawang kabiyak na ito. Ang isa ay mabunga sa anak at ang isa ay hindi nagkakaanak. At yun nga po ay si Penina at si Hannah. So we know the story. Isang bagay po tuwing sila ay pupunta doon sa lugar ng pagsamba na tinatawag ng Shiloh. So every year po, doon sila pumunta, the whole family, to worship and offer to God. Ang binibigay po ni Elkanah kay Hannah, na kanyang pinakamamahal, Elkanah gave a double portion. Napansin niyo po yun? So Elkanah, the husband, gave a double portion to his beloved Hannah. But not even this double portion of gift or offering could suffice o mapatahimik yung bigating nararamdaman po ni Hannah sa kanyang pagiging baon ng panahon yun. So why begin with the story of Hannah? Ano po bang ginawa ni Hannah? Ano pong kanyang ginawa? Verse 12, she kept on praying to the Lord. Siya po ay patuloy na nanalangin. Ilang taon, hindi po naisulat. Marami hindi na sa ating ipinabati. But she kept on praying to the Lord. So kung year after year, ilang taon yun na siya ay nananalangin sa Diyos. Alam niyo po, why begin with the story of a troublesome family? Sapagkat ang istorya po ni Hannah ay ang istorya ng Israel. Israel was in a deep frustration. They were desperate. There were enemies. They have not been fruitful. Nung sila lumabas ng Egypto, they were filled with hope. They were rejoicing. They were so excited. Nandiyan lang ang lupang pangako, ang kaloob ng Diyos. And to start with, they had a leader like Moses, na ang tungkol nito ay nagdudulot, nagbubunga ng mga himala. And then hundreds of years passed, at sila'y paikot-ikot, and they were struggling in their commitment, in their faith and belief in God. So Hannah was an example. She had a struggle. But what did she do? She responded with prayer. Dinulog niya ito sa Panginoon. At ang kanyang panalangin ay may kalakip na pangako. Makikita mo kung gano'ng
desperado yung nangangailangan mo. Magpe-prenda yan eh. Ano po yan? Parang may isasangla ka. O sige, bigyan mo lang. Ito yung guarantee ko na. Ibigay mo lang. Nung panahon namin, cross my heart. At may ganun-ganun ako. Sige na, para maniwala ka lang. So, kanya matinding panalangin ay nilaki pa niya nga po ng pangako. That, O Lord Almighty, if you will only look upon your servant's misery. She looked upon her life as a miserable one. Lord, napaka-miserable po na aking buhay. Wala siyang anak. Remember me, and not forget your servant, but give her a son. Then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. So siya na mismo ang nangako para sa kanyang anak. Hindi po gugupitan ng kanyang buhok. All his life, siya po ay dedicated sa iyo, Panginoon. And we know the story. The son was given, and he was called Samuel. Nang ibig ko sabihin, God heard, or God granted. So, huwag niyo po kalimutan po itong mga puntos na ito. Una, Elkanah gave a double portion to her beloved wife. Husbands, ano po? Paano bang ating paghahandog sa ating kabiyak? Parang post-Valentine na tayo. May konting lang. So, Elkanah was an example. He loved Hannah. And as a token, he always gave her a double portion of what he had to offer. So, naman ito yung panahon na hindi yung tira-tira nating panahon o yung tira-tira natin na naihandog sa ating kabiyak. Mga lalaki, pwede ko naman tingnan ng mga asawa dyan. Ay, dalawa lang po ba? Sige, lahat ng lalaking asawa, all the husbands, fathers, amen? So, reminder po, no? Hindi dahil pinatatama ko ng asawa ko, no? Hindi po yun. But let this be an example. To love your beloved, to give a double portion. Why? Sabi ko nga po, this story is the story of Israel in miniature. Sapagkat ang Israel, sa mata ng Diyos, ay ang kanyang babaeng pakakasalan. Israel to God is His bride. And so, Elkanah, maraming siya sinisimbolo that God, our bridegroom, our husband, we are His beloved. And He wants to give us His double portion of His Spirit. Amen po ba kayo doon? Maaari ba itong magano? That God will give you a double portion of His Holy Spirit. A double portion of what He had in vision for us. Mula pa noong pasimula. Sa mga kababaihan naman po, sa mga ina o asawang babae, ano po ang ating mapapansin sa buhay ni Hannah? Ano mang krisis, pangangailangan? Gaano man katindi ang misery? Ano po? Siya ay tumutong, sinabunutan niya ba si Penina? Pwede pa din po? Wala mong account na gano'n, ano? Hindi po niya inaway, hindi siya nag-react sa mga panunod siya. Ng number 1 o number 2. But she responded in prayer. Patawarin mo ako, ano po, mga ina. But I believe, ang ating mga ina dito sa Mount Zion, they are intercessors. They are women of prayer. Unless the Lord builds the house, we labor in vain. And one of na isang materyales to build the house is prayer. Panalangin. Kung paano po itong ating sanctuaryo ay naisilang sa panalangin. So women, let the Spirit of God challenge you today. Be a woman of prayer and intercession. Let this be one of your priority. Sa halip na po telebisyon, o mga kwentong-kwento, o anumang kaabalahan, unahin ang panalangin. Tunay po maraming kaabalahan, kapaguran,
Subalit, huwag nawang mainsantabi, lalo na ng mga ina at ama ng tahanan ang panalangin. May matinding pangangailangan si Elkanah at si Hannah. Subalit ito'y ibinigay. At sabi nga ng pastoran ko, yung tindi ng paghihintay ng kanilang struggle. Ang nais lang nila ay isang anak, but God had a better plan. God had a better plan, not just for Elkanah's family, but for the whole of Israel. And maybe kung pakalalawakin pa yun, hindi lang para sa Israel, but for sa atin. Sa atin ng mga spiritual na Israel. And so women, let prayer build our house. Amen. And then husbands, how do you back up your wives? Love them. Give them the double portion of what you have. Let them be your beloved. Amen. So, ganito po ang tahanan na ating pong natunghayan dito po sa unang kabanata. Then, chapter 2. Paano po nanalangin si Hannah? Ito po ay naibigay na po si Samuel. Ito po ay hinihandog na po niya, dinala niya na sa templo ang batang Samuel. Ilang taon po ba nung siya'y maawag na sa gatas ng kanyang ina? Maybe 2 or 3 years old. So napakabata po, ganun ang faith at ganun po ang katapatan ni Hannah. Siguro kung ikaw ina, i-delay mo yun, pwede ba pag 7 years old na siya? Kaya na niya yung sarili niya. But no, nung siya maiawa na si Samuel sa gatas ng kanyang ina, dinala na siya doon sa templo upang maglingkod sa Diyos. And then Hannah prayed, chapter 2, from verse 1, my heart rejoices in the Lord. My heart rejoices in the Lord. In the Lord my horn is lifted high. My mouth boasts over my enemies, for I delight in your deliverance. Horn speaks of strength. Ang sungay po ng hayop ang kanyang depensa laban sa kaaway. Who is our horn? Who is our strength? The Lord is our strength. The joy of the Lord is our strength. Madalas tayo pinanghihinaan. Sapagkat nauubusan o unti-unting nananakaw ang ating kagalakan sa Panginoon. Maybe because of our enemies, or maybe because of our great need and struggle. But look, when the answer came, Hannah prayed again. Siya po'y nanalangin doon sa templo. And she said, there is no one holy like the Lord. There is no one besides you. There is no rock like our God. Hindi ba di siya itong awitin? So, sino mo ang nagpasimula? Kanino nagmula ang mga salitang ito? There is no rock like our God. Isang matibay na salita. A sure foundation. Nakita ni Hannah ang kanyang Diyos is a rock. She saw Jesus, the rock of our foundation. Kaya sa kanyang pananalangin ay hindi siya natingab. O siya'y lumuha. O siya'y nagbighati. But her faith was stable. It was unmovable. Because Jesus is her rock. Verse 3, do not keep talking so proudly, or let your mouth speak such arrogance. For the Lord is a God who knows, and by Him deeds our way. In verse 3 of chapter 2, alam niya, tanto niya, that we will give an account before God. Tayo magbibigay sulit sa Panginoon. Do not keep talking so proudly. Mga salita na lumalabas sa ating bibig. She knew we will give an account before God. Alam niya na ang Diyos ay makikinig. The bows of the warriors are broken, but those who stumble are armed with strength. Those who are full hire themselves out for food, but those who are hungry hunger no more. She who was barren has borne 7 children, but she who has had many sons pines away.
The Lord brings death and makes alive. He brings down to the grave and raises up. The Lord sends poverty and wealth. He humbles and He exalts. He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap. He sits them with princes and has them inherit a throne of honor. Sa kanyang patitibong mga taon na yun ang pananalangin, in her days and maybe years of barrenness, of nothingness. And what did she gain? Ano po ang kanyang natamo? The knowledge of God. Ang tinuturo ko sa amin every Friday, isa po doon is, knowledge is power. There is power in knowing. Hindi ba dito rin ang sinabi ng propeta ng Diyos, my people perish because of ignorance or lack of knowledge. But Hannah, she knew God. Ang pagkakilala ba sa Diyos ay galing na lamang. Siya po ay pinatibay. Siya po ay nagkaroon ng mapahayagan dun sa maraming taon ng kanyang pagluha, kapighatian, at paghihintay. For the foundations of the earth are the Lord's. Ito po inulit ni Haring David sa Psalm 24. He will guard the feet of His saints. She knew the word saints, ang mga binanal ng Panginoon. It is not by strength that one prevails. Hindi sa natural ng lakas. Those who oppose the Lord will be shattered. He will thunder against them from heaven. The Lord will judge the ends of the earth. He will give strength to His king and exalt the horn of His anointed. Alam niyo kung salitang anointed, ang hinihiran, pinahiran ng Diyos. Maybe God revealed to her the Lord Jesus, the anointed one. Sa kabilang banda po ng sambahayan ito, tingnan naman po natin. Sabi ko nga po sa inyo, why was there a crisis of leadership? Look at Eli, or Eli. Siya po ang magsaserdote ng panahon ni Samuel. Chapter 1, verse 20. So, nang panahon po yun, ganito po binanggit. So, in the course of time, Hannah conceived and gave birth to a son. She named him Samuel, saying, because I asked the Lord for him. So, bago po ito, anong sabi ni Eli? Bago po tinugon ng Panginoon yung panalangin ni Hannah, pinagkamalan ni Eli, o Eli po, itong si Hannah, na isang lasing. Sapagkat siya'y nalalangin, na bumubuka ang bibig, subalit wala akong mga salita, at marahil siya'y luhang-luha. At inakala ng saserdote, sabi po sa verse 13, Eli thought she was drunk. Bakit po? Ba't inakala siya lasing? Marahil siya'y pasuray-suray, o kung ano man ang aksyon niya, matindi ang kanyang pananalangin. Subalit siya'y nasa templo ng Diyos. At hindi ba taon-taon dumadako si Hannah doon sa templo upang magando? Subalit, hindi ba siya nakilala ni Eli? Ano pong mapansin natin sa sacerdote ng mga panahon ito? Chapter 2, verse 12. Ito po'y patungkol sa mga anak ni Eli. Eli's sons were wicked men, they had no regard for the Lord. Then verse 22, now Eli, who was very old. Eli was very old. So siya po'y napakatanda na ng panahon ito. At marami, malabo na nga ang kanyang mga mata. Subalit, sa likod ng paglabo nito ng kanyang mata ay ano po? Hinayaan niya ang kanyang mga anak sa kanila pong matiwalian.
sa loob ng templo. Darkness. There was darkness in Israel because there was darkness in the temple of God. Doon sa chapter 3 po, verse 3, the lamp of God had not yet gone out. Subalit ang ilaw dun sa templo ng Diyos. Marahil ito'y aanap-anap, subalit hindi pa ito namamatay. Darkness. Deception. The sons of Eli were deceived. They were deceived in their sins. Ano bang ginawa ng dalawang anak ni Eli? So bilang ang ama nila ay purong saserdote, sila ay mga saserdote rin. Sila rin ay lumaki, naglingkod sa templo. But the best part ng offering, ang offering po noon ay mga karne, ano po? Ito'y kanilang kinukuha. At bukod doon, sila ay naiisipin sa mga kababaihang naglilingkod rin sa templo. Gaano ito katagal na nangyari sa kanilang pagkakasala? Hindi natin alam. But when God was watching, when God allowed them, God had a plan. At itong si Eli, anong kanyang tugon sa kanyang mga anak? He heard. Bakit hindi sinabing he had seen? Tingnan niyo po yung verse 22. Now Eli was very old, heard about everything his sons were doing to all Israel and how they slept with the women who served at the entrance to the tent of meeting. He just heard. Bakit hindi? He had seen. Narinig lang niya, maraming nabalitaan o may nagsumbong pa, pero hindi niya nakita. Dahil ba sa malabo na ang kanyang mata? Ganon din ba kalabo na inakala niya ang nananalangin si Hannah ay isang lasing? So while there was darkness, there was deception. And deafness. Ito'y kanyang narinig at anong kanyang tugon? Verse 23, so he said to them. Hindi na isabing he reprimanded, he scolded. He just said to them. Sinabihan niya, o nga po. Ngunit hanggang doon lamang. Nandun ba ang pagdidisiplina? Wala po. He said to them, he spoke to them. Marahil pa sa kanyang katandaan na hindi na nila kinilala ang kinatatakutan ng kanilang amahan, hindi po natin alam. But see, when there is darkness, deception will creep in, and deafness, and then dryness. Itong nangyari noon sa Israel, pagkat itong nangyayari sa pusod ng lugar ng kanilang pagsamba sa Shiloh. There was this sin inside the temple of God. At alam niyo po ang susunod dito? Tandaan niyo po yung 5 D, darkness, deception, deafness, dryness, and lastly, deadness. Deadness. Nawala na ang takot sa Diyos. Nawala na ang respeto sa templo ng Diyos. Habang ito'y nangyayari, nagpadala ang Diyos. There was a man of God, ang sabi sa verse 27. He came to Eli and said to him, so nagpadala ang Diyos ng kanyang propeta. Kinausap, nirebuke si Eli patungkol sa gawa ng kanyang mga anak na si Hofni at Phinehas. Subalit walang naisulat kung anong naging hakbang o tugon ni Eli pagkatapos na ito. Nagpadala na ng matinding rebuke ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang propeta. Subalit patuloy pa rin the daily routine sa buwan ni Eli at ng kanyang dalawang anak. And then comes chapter 3. Tingnan po natin, chapter 3, verse 20. Ang sabi po rito, and all Israel from Dan to Beersheba recognized that Samuel was attested as a prophet
of the Lord. As a prophet of the Lord. Paano po Israel ng panahon yun? There was not much vision. There was not much revelation. There was not much the voice of God. But in the course of time, while this child, nakikita na ang mga bagay na ginagawa ni Hophni and Phinehas. Nakikita niya ang kalagayan ni Eliab passive. Alam niyo po yung passive? Minsan tayo mga magulang, mga matatanda, nagiging passive na lang tayo. Marami tayong pagod na. O marami tayong nagsawa na. Ayaan mo sila. Matanda na yan. Alam mo niya kanyang ginagawa. But while there was darkness, while there was sin, while there was discontent in the temple of God, Samuel, he grew up. Hindi nila namulala. There was this boy growing up inside the temple. Ilang taon kaya siya nung siya tinawag ng Diyos? 5, 7, 10, 11, 12. But there was a point, the voice of God was heard again in the temple. Matagal na panahon, nananahimik ang Diyos. And then one night, the boy Samuel ministered before the Lord. One night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, hindi na niya nakikita. He was lying down in his usual place. So business as usual. Kung saan siya parati, nandun na lamang siya. And while the Lamb of God had not yet gone out, Samuel was lying down in the temple. In the temple of the Lord, where the ark of God was. So kung saan naroon, yung araw ng tipan, ay naroon si Samuel na hinilag ng gabi. Then the Lord called Samuel. Tinawag ng Diyos si Samuel. Alam ito ni Samuel? Bangon siya agad. Takbo siya namin kay Eli. Yung bata kami. Pag nangulag yung nanay namin, sabi niya, Mama, kulyak na ako. Kaya kayo ba lalapit? Pero pag tatay namin nang lumapit, minsan nga tingin lang, nandiyan ka na eh. Etong si Samuel, isang tawag sa kanya, takbo. Maraming natutulog na siya noong gabi niya. So unusual sa isang bata yata ito. Isang tawag lang, takbo. Obey na siya agad. Lapit kay Samuel, sabi niya, Hilael, nandito po ako. At 3 beses mo yun, Siguro kung tayo noon sa 3 beses, paglokad na ako yata. Pero siya hindi po, lapit. Hanggang sinabi ni Eli, marahil ang Diyos ang tumatawag sa iyo. So kapag tinawag na niya ulit, sabihin mo, speak for your servant is listening. At ito nga ang nangyari. Siya kinausap ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, wala na yatang ganong audible voice. Alam mo po, meron. Ngayon. But it is not given to everyone. Gusto po ba natin marinig ang Panginoon? Mas gusto ng Diyos na makausap, makaliit tayo. Pero marami, wala nawa sa akin ang tulad ni Hophni at Phinehas. They were busy sitting around. They were busy fattening their bellies. They had no reverence for God's temple, nor His people. But there was Samuel. There was Samuel. And then in chapter 2, from verses 18, 21, and 26, Samuel grew in stature and in favor with God and men. Hindi ba ganito rin ang sinabi ni Lucas? Luke chapter 2, verse 40 about Jesus. Ganun din po sa verse 52. Talking about Jesus, the child grew and became strong.
He was filled with wisdom, and the grace of God was upon him. And Jesus grew in wisdom and stature, and in favor with God and men. So nang lumago mo, tumangkad si Samuel. They were described the same as Jesus when they were growing up. They grew in stature and in favor with God and with men. And then in verse 19 of chapter 3, the Lord spoke to Moses, and none of his word fell to the ground. Lahat ng salitang binitawan ni Samuel, kanyang sinabi, ay naganap sapagkat ito'y mula sa Diyos. And then in verse 21, and there God revealed Himself to Samuel. Where did God reveal Himself to Samuel? In Shiloh. Inside the temple. So bagaman nandoon ako, si Hophni at Phinehas noong mga panahon ito, sila ay may mga sarili-sarili ng pamilya. Maybe they were in their middle age, 30s, 40s. While Samuel, siya ay mas bata sa kanila. So all those years that we witnessed all these sins, God needed and had to reveal Himself to Samuel. There He revealed Himself. Huwag mo sasabihin na, sa aking trabaho, Panginoon, masyado akong abala. Hindi kita gaano mapaglingkuran. Hindi ko. Doon sa Shiloh, na ang saserdote, hindi na niya marinig ang tinig ng Diyos. Wala na siyang authority o kalakasan ng langit na ituwid ang mga kabututan sa kanyang paligid. But in such a place, God revealed Himself to Samuel. And then he grew up. The only prophet, judge, and ruler over Israel. Siya lamang ang tanging man of God na nag-function sa tatlong role o ministry na ito. Bilang propeta, saserdote nga po at ruler ng Israel. After Samuel, dinivide na po ang three offices na ito. Wala tayong nakitang ruler na prophet and priest. Pinaghiwalay-hiwalay na ito ng Panginoon. But in Samuel, he could function in these three offices. And then what happened to Israel while Samuel was growing up? When Samuel became the prophet and judge of Israel. Let's look at chapter 4. The Philistines, ang kaaway, they have captured the ark, ang banal na liman. The ark of the covenant. Kung saan bumababa ng panahon ni Moses ang Shekinah glory. The ark of the covenant, kung saan nandoon sa loob nito ang mana and the table of commandments, the 10 commandments ng panahon ni Moses. This ark was made of pure gold. At dito nananangan ng Diyos sa gitna ng Israel nung siya ay bumababa sa kanyang kaluwalhatian. Now the ark of the glory of Israel, ito ngayon ay napasa kamay ng mga kaaway. Bakit? Sapagkat nang dumarating ang kaaway ng panahon po yun, ang nauuna sa battlefield ay ang mga saserdote. They would board the ark, dala-dala nila po ang arko ng tipan. At inakala ni Hophni at Phinehas, ang dalawang anak ni Eli, inakala nila na kapagdala nila ang arko sa kanilang balikat, sila'y magtatagumpay. They had deceived themselves. God is not there. Why? Because God was not in their heart. Huwag natin akalain ang ating mga ministry o paglilingkod o anuman na paghandog ang siya magbibigay sa atin ng tagumpay laban sa ating mga kaaway. Hindi po. God is still looking at our hearts. God is still after our hearts. Saserdote si Hophni at Phinehas. If only they had regard for their calling and their priestly ministry. After Eli, sila na dapat ang mamamahala sa templo at sa bansang Israel. Not everyone had this calling na ipinasa mula sa kanilang magulang.
Ngayon po mag-eleksyon, minsan naalala ko, ang aking pong ama noon ay maraming pagkakataon na makapasok sa politika. Siya ay nililigawan noon pero ayaw niya. Dahil niya lamang ng isang tahimik at simple buhay. At minsan tuloy naisip ko, siguro kung pumayag si Daddy, meron na kayong mayor sa aming pamilya o ano man ano po. Iba ang ganda nyo maipapasa mo. Kung baga, ang magulang mo nagpagalag lahat. Para mga yung chick na matatanda. Ngayon, ipapasa na lang nila. Mamanangin mo na lang yung pinagpagulan ng magulang. At ang panawagan nito ay hindi pinahalagahan ng mga anak na Eli. If only, kung pinahalagahan lamang, marahil ay mayroong book of Hophni and book of Phinehas. Tama po ba? But there was none. There was none. In fact, ang sabi ng propeta ng Diyos, maging ang pahayag ng Diyos kay na Eli, ay kay Samuel po, about Eli. Dahil sa kagagawa ng iyong mga anak, mamamatay ang lahat ng iyong kalalakihan na hindi aabot sa kanilang matandaan. They will die in their prime age. Walang mahabang buhay sa inyo. Because you did not honor me. God said, those who honor me, I will honor. But those who dishonor me, I will despise. God had been waiting. God was watching. And then the final verdict, then the judgment of God was upon the house of Eli and his sons. Ngayon, balik po tayo sa Israel. The ark was captured. Napunta sa kaaway at pinagay ng kaaway ang dalawang anak nito ni Eli. Then in verse 12, Kanhinig kabalo sa mga sons there, namatay na rin po si Eli. So who was in line there? Samuel. Ilang taon siya? Hindi natin alam. Maybe 20, 30s, we don't know his age. But nevertheless, Samuel was very young maybe at this time. And then in verse 21, ano ipinangalan sa anak ng isa sa apo ni Eli? Ikabod. The glorious departed from Israel. But there was chapter 6. And then chapter 7. So maybe about 10 years na natili po ang arko sa kamay ng kaaway. And then in chapter 7, verse 10. And maybe verse 2. It was a long time. Nandito po na isulat, 20 years that the ark remained at Kiriath Jearim, and all the people of Israel mourned and sought after the Lord. So for 20 years, Israel sought after the Lord. 20 years. 20 years of crying, Lord, bring back the ark. Bring back your glory upon our land. And then Samuel said to the whole house of Israel, if you are returning to the Lord with all your hearts, then rid yourselves of the foreign gods. Kung totoo nga kayo, seryoso kayo, nanunumbalik sa Diyos, alisin ang inyong mga Diyos-Diyosan, and commit yourselves to the Lord, and serve Him only, and He will deliver you out of the hand of the Philistines. And praise God. Verse 4 of chapter 7. So the Israelites put away their Baals, Ashtoreths, and served the Lord only. Tumugon naman po ang bansang Israel. And then while Samuel, verse 10, was sacrificing the burnt offering, the Philistines drew near to engage Israel in battle. But that day, the Lord thundered with loud thunder against the Philistines and threw them into such a panic that they were rooted before the Israelites. So bago pa man
what is thunder before God? He could use thunder to disperse the hundreds and thousands of enemies. What is that one need? Yang isang pangangailangan na yan. Maaari sa isang iglap ay itugon ng Panginoon. He just want us to serve Him only. Ito po ang sinasabi ko rin sa aking sarili at sa aming sambahayan. Oh, because when God comes, when He comes down, that is revival. Amen? What is revival? God came down. God came down. Bumabang ng Panginoon. So, alin tayo sa mga istorya nito? Tayo may isang panawagan. Alam mo yun eh. 10 years, 20 years ako, tinawag ka ng Lord. Alam mo yun. It's between you and God. Alam mo rin ang pagnanasa na maging ko. But along the way, ano po, kasalanan ba yan? Yung pong daily bodies, ano ba yan, ano po? Maybe in one way or another, we have been swayed. We have turned to the right or to the left. But deep in your heart, you are seeking the Lord. Huwag mo nang patagalin, kapatid. Return to the Lord. Ano sabi ni Samuel? Commit yourselves to the Lord and serve Him only. Alam niyo po, dito sa bagong bayan, dito sa Angeles, God had a vision. God has something in store for us. Do you feel in the Spirit it is breaking through? There was something in the Spirit. There is something that wants to break through. But it will only come to pass. At yan ay dadaan muna sa ating mga puso. Amen po. Amen. Amen. And the book of Samuel is a book of hope. Why? Because Samuel is the forerunner. Siya ang magpapasimula, the breakthrough of God's will. Na muli ang bansang Israel ay makakanilig sa Diyos. After Samuel, ano po, it was Saul. Such a great calling to be the first king of Israel. But he also failed. He failed. Sapagkat ang nais na lang ang itaas ang kanyang sarili. Paano mo alam mga tao ang pinataas ng sarili? Disobedience. Unsubmissiveness. Tama mo ba? Hindi marunong magsubmit. Si Samuel, he was an epitome or symbol that complete obedience to God. He was born in complete surrender and offering to God. He was fully dedicated to God. But the king after him, Saul, parating mga katwiran yan eh. Alam na alam yung matigas sa ulo. Pag sinabihan mo, ang daming katwiran, hindi yan naamin. Sana na lang nagsabing, sorry mga mo, gawin nga ako yung tipo eh. Kita niyo po, hindi mga katwiran mo yan. Naka-isang sentence na pa lang, isang chapter na siya, nagbitangan ang mga katwiran. Diba ganyan din si Adan? Ibig na sabihin, opo, ako nga po pinagabinginan nyo, kinain ko nga po eh. Hindi po si Eva kasi eh. Si Eva naman ang ahas. Alam mo po ito, such a heart from such a disobedient and rebellious heart. At ang ugat naman nito ay pride. At ano po ugat ng pride? Alam niyo na po yun, napakarami na. There is just one thing. There is just one thing. Return to the Lord, commit yourself, and serve Him only. Serve Him only. Siya lamang ang Diyos ang Panginoon. Siya lamang ang Diyos ang Panginoon. Ang panahon ay mabilis. Pinabibilis ng Panginoon para sa kanyang pinili. Ang panahon ay paiguli ng kaiguli. At ito'y bilis. Kaya nga po, mag-aalas 12 na nga. Manananghalian, tapos niya,
It's another day, Lunes na naman. Kailan pa? The time should be now. Ngayon ang panahon. Throughout Samuel's lifetime, the hand of the Lord was against the Philistines. Habang nabubuhay si Samuel, ang kamay ng Panginoon ay laban sa mga Pilisteo. During Samuel's lifetime, hindi naka-advance ang mga Pilisteo sa Israel. During Samuel's lifetime, habang si Samuel po ay nabubuhay, hindi nakapalaig ang kaaway sa Israel. The hand of the Lord was against the enemies in Samuel's lifetime. Nakakainan sana nun. Habang ikaw ay nariyan sa tahanan ng Diyos, hindi makakapalaig ang kaaway. Habang ikay nariyan sa iyong tahanan, unrighteousness will not prevail. Habang ikay nariyan sa iyong kinatatrabahuan o saan ka manilagay ng Lord, darkness and sin will not prevail. The hand of the Lord is against your enemies. While Samuel was alive, the hand of God was alive in Israel. Amen? Alam niyo po, SOS lang yan. Ano pong SOS? Pag tayo po ng emergency, alisin na natin yung SSS. O sa hindi nakakalaman, anong SSS? Isa para tayong sinasaliman eh. Nag-iiba ba tayo? Pag nagagalit o ano. O minsan naman tayo po yung sosoling. Ha? Ang ayos-ayos natin, isang gano'n, iba na tayo. O kaya naman, o kung ano-ano pa po dyan, ano? SOS, in time of emergency, in time of crisis. Submit, obey, serve. Ito ang ginawa ng Israel. While the enemy was pressing on, SOS, submit, obey, and serve. So bago po tayo magtapos, ano po? Kanina po umawit ang ating mga intercessors. And the goal of the Spirit in these last days is to pray, intercede, fill in the gap, stand in the gap. So maaari pong tumayo ang mga ama ng tahanan. Sige na po, huwag na po tayo mahira. Sa request lang po. Ama, kung di ka pa ama, o ikaw na may kabiyak. Purihin ng Diyos. Maaari pong, China, pag-pray ka po namin po sila. Mga ama ng tahanan, reminder lang po, paano po tumugon si Elkanah? May krisis sila ni Hannah, ano? The more he loved his wife. And never pay kapatid. Ika siguro ba, alam mo, Anthony? The more he loved his wife. Secondly po, Hannah, nasa po ating mga kabiyak na babae, mga ina po. Yan, pwede po tayo tumayo po. So, alalahanin po natin, ano? Malaki po ang lugar natin sa plano ng Diyos. Ginamit na po si Hannah as an answer to the need, not just in their family, but in Israel. So mothers, wives, please stand. Let us not forget our calling to pray, intercede. Imbis na pakipatentamo rin alwalo ang tao, let us pray. Imbis na sisihin natin ang ating mga anak, asawa, let us pray. Amen? Let us not stop interceding. And then lastly po, the pastors. Mga pastor po, pastora, department leaders and group leaders, the workers of God, pwede po tumayo. Tayo po tayo. You were born for such a time as this, that God had called you. Nawa ang nangyari po kay Eli ay isang babala sa atin. Na kung ano po ang nasa atin, it will flow out to the people of God. Nawa po yung ating commitment sa mga simpleng bagay o instructions sa atin. Ano po? We will follow to the dot. Because it is God whom we
we obey? We are not following men, but following God. So, kung ano man ang ating kalalagayan, ang ating commitment, ng ating obedience, or our service to God, is before you and the Lord, huwag po natin kalimutan na ating panawagan na ng ating tungkulin. Amen po. And then the young people, children, please stand up. Lalo na ikaw na isang kabataan na isinilang sa isang Kristiyanong ama at ina. Ika'y bunga ng panalangin ng iyong mga magulang. Tandaan mo ang pangalang Hogni at Pinehas. Sila'y pinatay ng Panginoon dahil sila ay hindi tumugon, kundi sinunod ang kanilang pita na naman. Subalit mga kabataan, there was Samuel. Ang nais ng Diyos ay ika'y kanyang kausapin. Nais ng Diyos na siya ay iyong paglingkuran. So sa ating buong sambahayan, to the whole house of God, sa tanghali po nito, tayo manibalik sa Panginoon. Or else the enemies, you may not know it, will overcome you. But we say no. We say no. We want to say this morning, thank you, Lord. Because we have pastors who hear from God. Pagkat meron tayo sa mga somewhere sa dahil ito, that they have dedicated and given themselves fully to the Lord. That's the Lord. Bless mong message and I know it's the Word of God. Actually, pinangarap po niya, hindi mo kami nag-uusap, is what is in my heart. I've been praying for this for almost a month. Nakikita ko po ang commitment and dedication na parang business as usual. Nagsisilbi po itong warning sa atin as a church. As a child of God. Ano kaya ang mahalaga sa atin? Alam po natin, yan ay tinig ng Diyos. And God is giving us a warning today. Actually po, ito ang nasa puso ko for so many weeks and I've been praying. I've been asking God, Lord, help your people to see and to hear. Makita ka nila, marinig ka nila. Sometimes, akala natin, nakakarinig tayo, nakakita. Pero hindi yan ang tinig ng Diyos. Tinig yan ang ating sariling kalooban. Tingnan natin kalooban. Because, if you have heard from God, it entails sacrifice. Now, ask yourself, am I living a sacrificial life for the Lord? Am I? Or am I doing business as usual and pleasing myself? It entails sacrifice. Am I serving the Lord? Am I sacrificially serving the Lord? Tanungin po natin ang ating mga sarili sa plato nito. Lahat pa ng ginagawa natin para sa Panginoon, are we paying a price? Kasi po alam niyo, if we pay a price sa lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, you know it. Alam niyo. Pero pag binabaliwala lang natin ang tinig ni Lord, well, we are not hearing and we are not seeing. Tawarin niyo po kami Panginoon sa pag-aakala. Ikaw ang aming nakikita. Ikaw ang aming naririnig.
Pero Lord God, ang aming sariling kalooban at ang aming sariling nais ang siyang nasusunod. Sinasabi po sa Isaiah 42, the servant of the Lord is blind and deaf to the things of His word. Ng lingkod ng Diyos ay bulag at bingin sa mga bagay at tungkol sa sanlibutan. Salagsigin niyo po ang aming puso, kaluluwa, ang aming buong pagkatao, O Diyos. Patawarin niyo po kami sa mga bagay na ginagawa namin araw-araw as business as usual, Lord God. We have remained complacent, Lord God. Nagpabaya kami because we are so comfortable with ourselves, with our life, with our lifestyle, Lord God. At unti-unti, Panginoon, aming nakakalimutan ang pinakamahalaga ay Ikaw. Ang aming pakikipag-ulayo sa iyo, ang aming relasyon sa iyo, O Diyos. Kahit ilang minuto lamang ay hindi namin masakripisyo para sa iyo. Kahit ilang oras lamang ay hindi namin may sakripisyo sa iyo sa paglilingkod, Panginoon. Dahil abala kami sa aming mga sarili, sa aming nais, sa aming mga programa, sa aming mga plano para sa aming mga sarili, O Diyos. At Ikaw ay aming sinantagin, Panginoon. Sa pagkakakala kasama ka namin, kaya kami tuloy-tuloy na nabubulagan na ng kaaway. Sa pagkakakala, ang lahat ng aming ginagawa patungkol sa aming sarili ay aming ginagawa para sa iyo. Panginoong Diyos, gisingin mo po kami sa mga oras na ito. Gisingin niyo po kami, O Diyos. Alisin niyo ang mga kaliskis sa aming mga mata. Alisin niyo po ang anumang bagay na sumasabagal sa aming mga pandinig na nakakahadlang. Panginoon, upang Ikaw ay aming makita, upang Ikaw ay aming marinig, O Diyos. Alisin niyo po ang pagtitigas ng aming mga puso. Alisin niyo po ang pagrilisyon ng aming mga pag-iisip, O Diyos, sa pagkakakala namin, O Diyos, na kami ay nasa iyong kalooban pa. O Panginoong Jesus, sa kapangyarihan ng iyong dugo, sa kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu, gisingin niyo po kami sa mga oras na ito. Kami po'y nanginigluhod. Ayaw po namin mapalayo sa iyo, O Diyos. Ayaw po namin, O Diyos, Panginoon, na darating ang panahon na sa pag-aakala namin, kami ay nasa iyo pa, ngayon pala kami wala na. Sa pangalan ni Jesus, O Diyos, linisin niyo po kami. Gisingin niyo po kami. Lord God, help us to see you. Help us to hear from you, O Lord. At Panginoon, upang ito'y matupad sa aming buhay, Lord God, umusbog po sa aming mga puso ang willingness to sacrifice, ang willingness to offer ourselves as a sacrifice, O God, as a living sacrifice, ang willingness to dedicate ourselves, Lord God, sa mga kabataan, Panginoon. Lord God, ang dami lumakit sa aming kabataan at sinasabi nila, Pastora, naglalagay po ako. Pastora, lumayo po ako. Pastora, hindi niyo po ba napapansin? Wala na po ako sa church na iilang linggo. And I told these young people, I have been praying for you for 3 weeks now. And then you showed up. And I know this is God. Panginoon Diyos, hindi lang po sa kabataan na yun. Ngunit sa lahat sa amin, Panginoon. Lord God, may we realize where we are in your presence right now. Lord God, in the name of Jesus. At tulungan niyo po kami magsisi at manumbalik ng loob. Because you, Lord God, you want to do a breakthrough in our lives. You want to do a breakthrough in our lives. In Jesus' name, in Jesus' name. Kaya nga, O Diyos, we believe, Lord God, you are raising, Lord God, this church as a Samuel, Lord. We are in the days of preparation. We are in the days of waiting, O God. But Lord, help your people not to get tired of waiting. Lord God, let that excitement, O God, that seriousness arise sa aming puso at namin, Panginoon. Upang kami, Panginoon, sa panahon na yun, sa pagbuhos ng iyong Santong Espiritu, kami po, Panginoon, ay tapuan nito at kami maging handa upang magmagamit sa iyo, upang ikaw ang maluwag.
Salamat po sa umagang ito. Salamat po sa inyong mga salita. Salamat sa inyong pag-uusap sa amin. Salamat po sa katawaran. Salamat sa pagpapaliwanag sa inyo. Sa pangalan ni Jesus.